Hello, Pag-ibig members! It's me, Angel. Sasagutin ko tong comment ni Kuya Nel. Hello po. Sabi niya, paano po ma'am kung namatay yung member? May makukuha po ba yung pamilyang naiwan niya na death claim? Kaya naman sa video na ito, yan po ang ating pag-uusapan. Ano-ano nga ba ang makukuha ng isang beneficiary sa Pag-ibig Fund kapag namatay ang Pag-ibig member? Okay? Kapag namatay po ang Pag-ibig member, dalawa po ang makukuha ng kanyang beneficiary sa Pag-ibig Fund. Speaking of beneficiary guys, susundin po natin dito yung family code ha, na kung saan kapag ikaw ay married, of course, ang iyong beneficiary ay iyong legal spouse. Kapag naman ikaw ay single, beneficiary mo naman ay ang iyong parents. Ang makukuha po ng beneficiary sa Pag-ibig Fund ay Provident Benefits, or ito po yung tinatawag na TAV, Total Accumulated Value. Andito po lahat ng contributions at tubo ng pera mo, yung total dividends. Kumbaga yung total savings mo to sa Pag-ibig guys, lahat-lahat. Walang kulang. Okay? At makakakuha rin po ng financial assistance. Pero dito po sa financial assistance, aalamin natin dito kung active pa ba si member or inactive na si member. Dahil dito sa financial assistance guys, hindi ito naka-fix. No, depende ito sa record ng member kung siya ba ay active pa or siya ay inactive na. Okay? Number 1, kapag si Pag-ibig member na namatay ay active member siya. Ibig pong sabihin ng active member, siya po ay updated na nagko-contribute or naguhulog sa Pag-ibig. Ang makukuha ng kanyang beneficiary ay Provident Benefits. Ito yung TAV, Total Accumulated Value, no? Yung employer share, yung tubo ng pera mo, yung dividends, yung total savings mo sa Pag-ibig. Plus, may makukuha rin pong financial assistance na 6,000 pesos. Ang 6,000 pesos na financial assistance sa Pag-ibig, ito yung pinaka-maximum na po. Halimbawa, yung namatay na active member, no, ang kanyang naipon na sa Pag-ibig ay umabot na yan ng 100,000 pesos. So, yun yung makukuha na TAV ng kanyang beneficiary plus the 6,000 pesos na financial assistance. Number 2, kapag si Pag-ibig member na namatay ay active member din, pero meron siyang unpaid loans. Hindi niya pa na fully paid yung loan niya. May naiwan pang, hindi niya natapos yung loan term payment dahil sa hindi nga inaasahan, bigla siyang nawala. So, ang mangyayari dyan, ang makukuha po ng kanyang beneficiary ay yung kung magkano na lang yung TAV niya sa Pag-ibig Fund minus, ibabawas po yung loan balance. Yun yung TAV amount na makukuha niya. At makakakuha rin siya ng financial assistance, buo pa din yun, 6,000 pesos. Clear number 2, nakikita nyo naman ang difference guys kapag parehong active member, ito walang loan, ito may loan na hindi natapos dahil nawala siya. So dito, ibabawas lang ni Pag-ibig Fund ang kanyang loan balance. Parehong buo nilang makukuha ang financial assistance na tig 6,000 pesos. Okay, and now proceed tayo sa inactive member. Number 3, kapag si member na namatay ay inactive member na siya. Ibig po sabihin ng inactive member guys, matagal na siyang tumigil ng contribution sa Pag-ibig. Meron siyang mga naging contributions dati sa Pag-ibig pero matagal na siyang huminto. So considered yun as inactive member. So kapag namatay ang Pag-ibig member na inactive, ang kanyang beneficiary ay may makiklaim pa din naman sa Pag-ibig. Dalawa pa din, Provident Benefits ang kanyang TAV at financial assistance. Pero itong sa financial assistance, whichever is lower. So malalaman natin dito, makukuha mo ba ng buo yung 6,000 pesos or mas mababa pa dito? Magbigay ako ng dalawang example dito sa inactive member. Kapag sa inactive member na namatay ay meron naman siyang total accumulated value or meron siyang total savings sa Pag-ibig na umabot ng 10,000 pesos. So makukuha yan ng kanyang beneficiary. Pagdating sa financial assistance, makukuha niya pa rin ang buo ang 6,000. Mataas naman ang ipon niya sa Pag-ibig compared doon sa financial assistance. So buo niya pa rin matatanggap ang 6,000 pesos. So yung beneficiary niya, makukuha yung 10,000, makukuha rin yung 6,000 pesos. Clear? Pangalawang example, kapag si inactive member ay meron lang siyang total savings sa Pag-ibig na 2,000 pesos lang.
No, dahil ang tagal niyang huminto tapos ilang years lang siyang naguhulog sa pag-ibig. So let's say ang kanyang total savings ay 2,000 pesos lang. So pagdating sa financial assistance, ang makukuha niya lang din ay 2,000 pesos, hindi 6,000. Maliwanag. So ang makukuha ng beneficiary niya ay yung TAV niya, yung total savings niya na 2,000 plus the financial assistance na 2,000. Nagigets niyo, inactive member? Kaya po, dito sa financial assistance, of course, kung nakikita naman ni Pag-ibig, sobrang tagal mo nang huminto sa contributions. Tapos magkano lang yung savings mo doon. So, syempre, hindi nila ibibigay sa'yo ang buo doon sa financial assistance, guys. Whichever is lower. Alright, so sana po ay na-explain ko po sa inyo kung ano man itong death benefits na makukuha sa Pag-ibig Fund ng inyong beneficiary once na ikaw Pag-ibig member ay pumanaw na. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.